Alak ko magpadami ng ganito at ilagay outdoor kasi yung aking dating halaman ganito outdoor yung ginawa ko sa kanya, ulanin arawin lang siya. Kapag ganito yung soil nyo na talagang matagal na pwede nyo yung recondition sa pamagitan ng paglalagay ng ibang component. Katulad po nito, pwede kayo maglagay ng so yan siya. Yan. Ito kasi pamilya ng Dischidia. Actually marami kong Dischidia dito na collection. So pasadahan muna natin tong ating mga Dischidia. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, meron akong gagawin ngayon, propagations ano. At papadami tayo. Ano kanyang halaman itong papadamihin natin? Ito po'y tinaguri ang hanging coin vine, no? O coin plant po siya dahil doon sa kanyang dahon na bilog-bilog. Alam nyo po ba yung manaog kairog? Meron na ba kayo niyan? At ngayon nga, ang gagawin natin is popropagate natin sila. Papakita ko sa inyo kung paano yan padamihin. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at yan nga po, ito yung sinasabi ko sa inyong halaman yan. Yang manaog kairog. Kasi, meron akong binili before, yung ganito oh, may design. Kaya lang yung fern ko, parang ngayong tag-init, yan, kakaroon ng mga dahon ano. And bala ko sana maghiwalay nito. Kasi, before, meron ako ditong parang hanging plants na makapal ano, ganito. Kasi ang bilis nito kumapal ano. Maganda tong ating manaog kairog kasi nga ang bilis-bilis niyang tumubo, ang bilis-bilis patamihin. Actually kahit nga po iwanan yung ganyan yan, kapag maganda yung lugar nyo, maaaring dumami yan ano, at kumapal ano. Kaya lang po minsan kapag ito inilagay sa lugar na konti yung araw, tapos katulad ngayon lesser yung pagpatak ng ulan, hindi sila nadidilig, maaari pong maging mamatay no, or madry po yung kanyang stem ano, matuyo. Ito ay pamilya po ng Dischidia, Dischidia oyanta no, yung kanyang scientific name. Kanina pagdaan ko dun sa ating garden, nakita ko yung mga naka-display kong ganito, yan, nagkakaroon nga ng problema. Tapos yung iba naman ganito natutuyo no. So balak ko magpadami ng ganito at ilagay outdoor kasi yung aking dating halaman ganito outdoor yung ginawa ko sa kanya, ulanin arawin lang siya sa labas, nakahang siya, mas dumami at mas lumago ano. Bala ko magsabit dito sa mga puno kasi ito ang natural habitat niya sa mga puno, gumagapang ano, sa mga rainforest no. So ngayon samahan nyo ako, maghanap ako ng hanging pot, tapos lagay natin to at itatanim ko. Papakita ko sa inyo kung paano pagtatanim. So ayan, nandito ako sa display area natin ano. Yun yung aking mga display, kaya lang dito kasi may bubong po ito, tapos walang ganong sikat ng araw. Actually pwede naman yan basta bright, supported naman yan ng grow light. Kaya lang ang problema nga yung tubig no, medyo madalang tumadilig. Kaya ayan o, tingnan yung nangyayari sa kanya no. So maaari pong magkaroon ng pinaka dry no na stem pag kulang na kulang yan sa tubig. Kasi ito nagiging botsog yung dahon kapag yan tumataba ano, nagiging parang matambok no. Pero kapag hindi siya healthy, ayan ang nangyayari o, tingnan niyo, look no. Yung fern okay na okay siya dito, kaya lang yung Dischidia parang hindi bagay no. So ang gagawin natin ngayon is kukunin ko na lang yung mga nandyan, yung iba kasi baka yung iba naman na okay yan. Kaya lang ang worries ko kasi baka matuyo yung mga stem nya and wala na tayong pagkuhanan ng halaman. So ang gagawin natin para sure na meron tayong matitira na mga
seedlings or mga bagong halaman, magpadami na tayo nito para in any case na hindi mag-work dito yung ating mga manaog kairog. Yan. Ayan, tingnan mo, ito okay yung manaog kairog dito. Meron tayong mapagkuhanan, ano. So, ayan. Malalago na yung manaog kairog dito, pero yung iba lang talaga. So, ito katulad nito. Ayan. Namatay na yung fern dito. Anyways, kunin natin yung manaog kairog para dito. Ngayon naman, hahanap siguro ako ng yan, hanging pots na pwede natin paglagyan nito. So, ito meron ako nakita dito. Ano ba yung tinanim dito? Patay na yung halaman dito. Wala namang nakalagay. So, kuhanin natin to para dito natin siya ilagay. So, ayan, magsisimula na tayo. Ito yung ating nakuhang hanging pot. Hindi ko alam kung ano yung nakatanim dito, no? Wala na akong idea kasi tuyong-tuyo na. Tapos, syempre, umpisa natin sa potting mix. Sa soil mix, ano? Actually, ang mga ganyan po, hindi maaarte, no? Sa lupa, yung mga manaog kairog. So, ito, ang tigas nung ano, siguro sa akin yung tinanim dito, no? At ginamitan ng potting mix, soil mix, para hindi siya malagyan ng water. Ang problema, ito yung tuyo naman to. Halatang hindi nadidilig, ano? Anyways, tanggalin natin yung kanyang yan, soil. Tapos i-recondition natin, ano? Kasi ganito po yung nangyayari kapag sobrang tagal ng lupa. Yan yung lagi kong sinasabi na nagiging stock soil kapag po halimbawang matagal na, no? So, ang gagawin natin this one, papayamanin natin yan or papatabain yung lupa, ano? So, ayan, kapag ganito yung soil nyo na talagang matagal na, pwede nyo yung recondition sa pamamagitan ng paglalagay ng ibang component. Katulad po nito, pwede kayo maglagay ng compost or pwede yung mga bark ng trees, no? Katulad nito, mga bark ng trees yung nilalagay ko. Halo nyo lang dyan. Tapos, lagyan nyo siya ng vermicompost o vermicast, no? Ano ba tong mga to? Ito yung mga matatabang lupa galing sa mga pupo ng mga bulate, no? So, yan yung itsura niyan, no? So, pwede nyo rin lagyan yan. Yan. Sa pamagitan yan, marirecondition na po yung inyong potting mix, no? At tataba na siya. Pwede rin kayong gumamit yung mga waste nyo, yung mga nabulok na waste sa kusina. Yun, pwede nyo nang ihalo dyan, ano? Tapos, para tumaba yung inyong lupa. So, katulad nito, yung ating compost, halo na natin yan yung ating compost soil. Yan po yung galing sa mga kusina namin na nabulok ko na, no? At, yan, sama na natin yan para tumaba yung lupa. So, haluin nyo lang po yan ang haluin at i-mix. Tapos, pwede nyo nang gamitin. So, eto na, yung nahalo natin. Gagawin natin, lilipat na natin to dito, no? Ito-transfer na natin yung ating soil. So, kamayin ko na, ha? At para mabilis tayo, ganyan lang naman ako. Tanggalin muna natin yung para makita nyo. And yan. So, ito na yung ating tataniman, ano? Kunin na natin yung manaog kairog na ating gagamitin dito. Parang nire-rescue na rin natin yung plants kasi nga dun sa pwesto niya parang madededs na, no? Kasi nga lately hindi na ditilig yun, hindi napapansin na tatabunan. So, ayan, kunin natin yan and ikat na natin to, no? Magtitira ako ng konti kasi binibigyan ko ng chance, no, yung ating yan, arrangement na yan na mabuhay pa. Ika-cut natin siya dun sa mga stem. Yan. At magtitira lang tayo ng ganyan para in any case, ito naman kung halimbawang mag-work or yan, gusto niyang lumago, yan, pwede pa naman, may pag-asa pa, no, na lumago itong nasa ilalim na to. Pero for the meantime, kinat lang natin siya. So, ang pagkakat niya, pwede po dun sa pagitan ng mga
leaves, no? Or pwede kahit saan. Kasi ito, unlike nung mga photos na merong nodes, ano, basta ito tinutubuan lang po ng mga roots dun sa kanyang mga stem. So, ayan, meron na tayo nakat dito. And ito, naku, patay na yung pinaka fern niya. So, ganyan kasi yung ginagawang arrangement ng iba, yung nabibili natin. Minsan may mga fern na nakasama, no? So, ito, huwag nyo itapon, ha. Yung mga ganito nyo, i-cut nyo lang siyang ganyan. Kasi possible na kung halimbawang may natitira pa doon, tutubuan yan. Mag-sprout yan yung panibagong green. So, sa mga merong ganito na namatay na yung ano, yan. Paunti-unti nyo lang siyang i-cut, no? Kasi baka possible na kung may natira pa dyan, or buhay pa yan, yung fern na yan, eh, may tumubo dyan, ano? Anyways, ito naman yung mahalaga sa atin, yung ating, yan, manaog ka irog, no? So, kasi tingnan nyo, oh, bulok na yung mga iba. So, yung mga pwede na lang yung kukunin natin. And, last one, ito. So, ayan, tanggalin din natin yan. And, ikat na natin. Ako, ito parang doon sa pinaka-tips niya, nabunot na, o, tingnan nyo. Parang, na po talagang buhay doon. Ito na lang nabubuhay, kaya ikat na natin yan. So, ito, ikakat ko na rin to para pag hinang natin doon, wala nang mga dry na leaves, ano. So, ito, ihang na lang natin doon. E, tingnan natin kung mabuhay pa yung mga ganito doon. So, ayan, magkakat tayo. Medyo, missing lang natin itong, so, pwedeng yung putol-putulin, ano. Maganda nga po dito kapag meron ng mga aerial roots kapag pinutol nyo. Kasi, ayan, tingnan nyo, yung aerial roots po na yan, yung mga ugat doon sa kanyang mga stem, yan po yung nagsisilbing pinaka roots niya, no? At madali na magpatubo ng roots. Pero ito, mabilis lang din pong ugatan. So, ang gagawin natin is, ikat na natin yung mga part, yan, na medyo ilulubog natin. Tapos, mga ganito lang, yan, yan, kasi kapag sobrang haba naman, ang tagal ma-establish, ano. Minsan naapektuhan yung sobrang pinaka mahaba, yung pinaka nasa dulo na hindi nakalubog. Maaari siyang matuyo dahil ang tagal mag-develop ng roots. Pero kapag halimbawa meron ng mga ganyan, tulong na rin po kasi yung mga aerial roots na yan na lumalabas, ano. Pero ikat lang natin siya ng maliliit. Yan. Para yan yung itutusok natin. Yan sa ating pinakapat, no? At pwede rin naman po medyo mahaba kung gusto nyo mas mabilis siya, no? Na malago kagad, or sa arrangement nyo gusto nyo malago kagad, eh pwedeng ganito, yan. Yan yung gawin nyo, no? So ayan, piting ko muna to lahat, tapos tsaka tayo magtanim. So eto na, nagawa na natin yung ating lagyanan. Tapos ito na yung mga na ano natin, na cut. Gagawin natin is tusok method lang po yan. Tutusok lang natin, ano. Actually ito may mga dagta to, no, kaya ingat-ingat lang kayo sa paghawak. Pwede kayong maggamit ng gloves, ano. Huwag nyo akong gayahin, kasi ako sanay talaga ako ng ganyan lang, bare hands lang, para mabilis. Yun yung ginagawa ko. Anyways, pwede nyo yung itusok-tusok lang na ganyan. Ito kasi pamilya ng Dischidia. Actually, marami kong Dischidia dito na koleksyon. Pero hindi ko sinasamay ganito kasi ito, yung mga Dischidia ko na alaga, parang mga iba may breed, no? So, ito kasi common, kaya minsan pasabit-sabit lang to kung saan-saan. Pero this one is part ng Dischidia. At yan, marami nag-aalaga nitong Dischidia. Minsan yung ginagamit ito sa mga ribbon cutting, ano. Instead of ribbon ang gagamitin, ito yung ginagawa, no. Kung na-experience nyo na yan, merong mga ganyan. So, ilubog nyo lang po yung mga aerial roots, no. Kung merong mga aerial roots na, kung wala pa, yung mga ganito, oh, yung pinagsugpungan, kung saan nandiyan yung mga dahon, dyan nyo po ilagay, ano. Tapos ito, hindi naman maarte kahit paulanan mo nga ito, eh. Minsan nga ito kumakapit sa mga puno, ano. Nung bata ako,
madalas kaming magtanim nito kasi ang bilis niyang dumami. Tatanim lang ako. Ang tawag namin dito is dilang butike, no? Dahil dun sa kanyang itsura na parang dila ng butike yung kanyang mga dahon. Pero ito kasi, unlike ng mga Dischidia ko, ito yung pinaka oval din siya, yung parang oblong. Pero yung mga Dischidia ko, mga mabibilog yung dahon. Tsaka merong mga iba't ibang korte. So this one, yan, makikita natin to minsan. Ako may nadadaanan ako nito before. Ang ganda, grabe. Nagkalat lang yung mga Dischidia niya sa bakod, no? At kasi ito, mga Dischidia, epiphyte siya, no? Kung saan siya kumapit, pwede siyang mabuhay doon. Halimbawa, sa puno, isang living things or isang buhay na puno, pwede po siya dyan na manatili. Like nung ibang halaman nating epiphytes, kumukuha sila dyan ng sustansya sa kinakapitan nila, no? At the same time, pwede siyang kumuha ng tubig or sustansya sa air, no? Dahil dun sa kanyang mga aerial roots. So, napakadali nito. Kaya lang, ang problema dito, kapag wala siyang kinakapitan or walang kinukuhanan yung kanyang aerial roots, nakahang lang siya, sa hangin lang talaga, at hindi siya nadidiligan or hindi malamig yung panahon, maaari pong matuyo, ano? Kaya po, yun yung nagiging problema sa kanya. So, make sure na yung mga Dischidia nyo may kapitan or yan, tanim sa lupa para dun siya kumuha ng sustansya at hindi siya madry. Ako, practice ko, after 3 days siya ka magdilig, no? Para tuyong-tuyo na siya. At yung iba naman, dinidiligan kagad nila as long as past draining yung inyong pinagtaniman. Pero para po sa safetyness ng plants, hindi siya mag-rot kapag halimbawang yung, kasi ito may mga sap po no? Maaari pong mabulok yung pinagkatan kapag halimbawang nabasa ka agad. So, ang gagawin po natin is magpahinga tayo ng overnight, pwedeng up to 3 days para po safe yung plants bago kayo magdilig, ano. Tapos ito, after 3 days din, pwede nyo nang ilabas. Yan, rain or shine, pwede na. At dadami na yan, ano. So, pasadahan muna natin tong ating mga Dischidia. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Mapapanood nyo rin yung mga vlog nito sa aking YouTube channel. Iba-ibang klase yung Dischidia natin. Ang Laguna rin, tignan nyo. So, ito, parang kamag-anak yan ng mga Manaog Kairog. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video at nakita nyo na yung pagpapadami ng Manaog Kairog, ano. And I hope marami rin kayong ganito sa inyong bahay. Pag gusto nyo, padamihin nyo rin. Maganda rin itong pang design sa mga wall, bakod, and pwedeng siyang hanging plants. Mas ideal siya, no? So, ayan, thank you so much sa inyong panonood, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung po ganitong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!